Lingid sa kaalaman ng taong bayan, ayon sa nakarating sa atin, nagpaimbestiga na si Tulfo ahead of time, prior to that hearing. So yung ginawa ni Tulfo doon, etchos-etchos lang niya para cornerin si Robles. Nakarating sa atin na inaareglo siya ni Lisa Ahas Araneta Marcos at ni Mel Robles. Even si Coco Pimentel, ayon sa ating puting ahas, inareglo din ni Lisa at ni Mel Robles. Kaya kung natatandaan ninyo, isa si Pimentel na nagtanong din dito sa 433 winners noong October of 2022. Kung naalala ninyo, di ba? Bidabidahan din dyan si Coco Pimentel. Ngayon, Tulfo, nakarating sa amin sa puting ahas na ikaw ay nagpapaareglo kay Lisa. Kaya ba hanggang ngayon, wala pa rin ikaw update sa taong bayan? Kung ito ay natapos mo ng paimbestigahan, bakit hindi mo diniretsyong kasuhan na sa ombudsman? Kunyari, ginigisa-gisa mo si Mel. Bakit? Ayon sa puting ahas, nagpapapresyo ka? Magkano? Ikaw, Coco Pimentel, 400 million? Magkano kay Tulfo? 1 billion? So itong sinabi ni Maharlika, no doubt talaga na makipag-ariglo si Lisa kasi nga yung PCSO ay under the Office of the President. So tauhan ni Marcos si Robles. So talagang ipaariglo talaga kasi masira yung Office of the President. Ganun yun. Sa bagay, yan na nga, totoo yung sinabi ni Maharlika na nakipag-ariglo sila Coco Pimentel at saka si Erwin Tulfo. Hindi, si Rapi Tulfo. Yan po, wala na pong dignity yung batas natin. Kaya pala, lahat ng mga iniimbestigahan sa Senado ay walang napapala. Kasi nga, nagpapaariglo sila. So, saan yung sinasabing for the people ang ating mga politiko? Nandyan yan sa ating konstitusyon. Be honest to the people. Show your integrity and dignity to the people. Wala na tayong paniniwalaan dito ng mga binoto natin ng mga politiko. So, ang masasabi ko dito, kawawang Pilipinas. Baguhin na natin to, yung Pilipinas. Kasi nga, sayang yung pera ng taong bayan. Tapos, niloloko lang tayo ng ating government. Yan ang totoo, guys. Kawawang Pilipinas talaga. Kasi tayo naman dito for the people, not for the politician. Ganun yun. Kawawa talaga.